Magandang buhay mga kaibon. Namatayan ka na ba ng ibon? Yan yung mga kalimitan na na-experience natin sa ating ibunan. Ang biglang namamatay na lang yung ating ibon na hindi natin alam. Ano ba ang mga dahilan nito kung bakit nga nangyayari? Nakakagulat at bigla na lang itong mamatay. Nakikita natin na masigla naman sila, tapos kinabukasan at magugulat na lang tayo at bigla na lang namamatay yung ating alagang mga ibon. Magbibigay ako ng dahilan kung bakit nga namamatay ang ating mga ibon. Okay. Pagkatapos ng introng ito. Welcome back mga kaibon. Pag-usapan pala natin ngayon ang 10 dahilan kung bakit nga biglang namamatay ang ating mga ibon. Yan. At nakakagulat nga at nakikita naman natin silang masisigla at malalakas kumain, at magugulat na lang tayo kinabukasan ay bigla na lang makikita natin sa ating kulungan ay wala nang buhay yung ibon. Ano nga ba ang dahilan na kung bakit nga nangyayari ito? Panoorin nyo mga kaibon. Baka nga meron isa dito sa sasabihin ko na dahilan kung bakit nga namatay yung mga ibon nyo. Okay. Number 1, yan, katulad nyan, kulang sa nutrients. Yan, syempre pag kulang sa nutrients yan ng ating ibon ay pwede silang mamatay. Yan. Ano nga ba yung kulang sa nutrients? Halimbawa, pag laging seeds na lang ang ibinibigay natin, kumbaga nakatutok lang tayo sa seeds na laging pinapakain at wala tayong ibinibigay na ibang mga alternative na ibibigay sa kanya tulad ng mga gulay. Yan. Kailangan din nila ng masustansyang gulay, at doon sila nakakakuha ng mga nutrients, hindi sila manghina. Yan ang unang-una, kailangan magbibigay tayo ng gulay. Pangalawa, night fright. Ano nga ba ang night fright? Nakita nyo sa umaga na masaya naman, malakas, at wala namang nakikitang senyalis na bakit siya mamatay, at yun nga, paggabi ay nagugulat na lang kayo at pagising ng umaga yung patay na. Yung night fright ay yung sa gabi na mahimbing silang natutulog at dahil nabubulabog sila sa gabi. Yan yung mga pag nabulabog, yan, katulad nun pag may umakyat na pusa o kaya daga at maligalig yan na naglilipad-lipad, siyempre madilim, baka biglang nauntog at yun nagkakaroon na ng pagdudugo ng ulo at yun nga, bigla na lang namamatay. Number 3, doon na tayo, sakit. Yan. Pag nakita nyo na may sakit, paano di ka malalaman na may sakit nga yung kasi nga hindi natin alam minsan na magaling magtago yung mga ibon na yan ng kanilang mga sakit, at paano natin ba malalaman? Meron yung nagtatae, yan. Tapos kung nakikita nyo yung mga matamlay sila, tapos may sipon at hindi na kumakain, at nakikita nyo rin na bigla na lang nagsusuka. Yan yung mga symptoms ng may sakit. Dito naman tayo sa number 4, hindi pagbibigay ng vitamins. Yan, katulad niyan, halimbawa hindi tayo nagbibigay ng vitamins sa kanila at vitamins and minerals, panay lang tayo, tubig,
plain water, tapos seeds lang, ganun lang. Siyempre kailangan din nila ng ng vitamins and mineral. Kasi yun yung pampalakas nila na sa katawan. Yun nga yung pagbibigay ng mga immune booster, immune system para lumakas. Yun ang pwedeng dahilan ng pagkamatay nila, hindi natin pagbibigay ng vitamins and minerals. Yan. Number 5, calcium deficiency. Yan. Ano nga ba yung calcium deficiency? Ayan yung hindi nating pagbibigay ng calcium sa kanila. Yan, lalo-lalo na yung mga breeder. Siyempre, nag-iitlog yan, taga-anak. Siyempre, kailangan nila ng lakas, pampatibay ng buto. Yun ang kailangan nila. Dapat talaga bigyan sila ng calcium. Yan. May mga nabibili naman na ready to lang calcium. Mayroong hinahalo sa tubig, tapos mayroong mineral blocks, tapos yung mga calcium na dapat na ibigay. At yun nga yung dapat nating ibigay sa kanila para hindi nga biglang mamatay. At yung pang-anim ay yung mali ang sukat ng cage. Yan. Dapat tamang laki at haba ng cage na yan. At kung masikip ang cage na pinaglalagyan, siyempre naandun yung pwedeng maipit yung mga paa, yung ulo. Ayun ang pwedeng dahilan ng pagkamatay ng ating mga ibon. At pang-pito ay yung pagbibigay ng toxic na pagkain sa kanila. Siyempre, meron mga pwede at hindi pwede nga ibigay sa kanila. At yun tulad naman sa ibon, yung pagbibigay natin ng avocado, yan, chocolate, tsaka yung caffeine ay ng mga bawal sa kanila. Yan, asin, yan mga bawal sa kanila. Kaya wag nating bibigyan sila, at yan din ang pwedeng dahilan ng pagkamatay. At yung sobrang stress, yan, isa rin dahilan yan. At nakikita nyo pag stress nga yung ibon, na andyan yung papakita na sila ng yung behavior nila na paiba-iba, at meron ng nagpapakamatay, yung parang nagbibigti ang ating ibon, lalo na pagka mag-isa lang siya. At kung mapapansin nyo, pag yung kita nyo yung mga balahibo, nag-iiba na. At yan din ang isang dahilan kung bakit ngayon yung sunod, yung extreme weather naman, yan din yung possible na dahilan. At yan, katulad niyan, extreme weather, yung hot and cold, yung paiba-ibang panahon, meron yung iinit at lalamig na panahon. Yan, madali lang naman yan. Siyempre, kaya kailangan natin yung kulungan nila na andun sa well-ventilated na lugar, na hindi sila nasosuffocate. Kasi halimbawa, nasa loob sila ng bahay natin. Kasi may mga kaibon na naglalagay sa loob ng bahay nila, ng mga kulungan. Siyempre hindi natin at mainit yan, at baka hindi sila makahinga. Pwede naman na maglagay siguro kung doon sa may nadadaan ng hangin. At katulad niya, meron din sa labas yan katulad ko sa akin, yung aviary ko, nasa labas yan, pero hindi siya natututukan ng araw. At ayan na pwede maglagay tayo ng mga trapal na pwede nga pang sa init at sa lamig. Ayan. Tapos yung panghuli na dahilan, yung pang-sampu, ay yung pag nakita nyo na may kagat yung ating mga ibon,
Yan, kalimitan yan sa mga kulungan. Papansin nyo, yan, experience ko nung nakaraang linggo na pag gising ko at papakainin ko na, kita ko patay na yung ibon. Breeder ko pa naman, kita ko may kagat yung paa, yung pala nasungkit na ng yun, yung mga ano nila, yung mga predator nila ng daga. At pag nasugatan yan, siyempre bigla na automatic na mamamatay yan kahit na maliit na kagat lang. Yan, yun, meron din pwede rin sa pusa, yan, sa ahas, yan, yung mga dapat na maiwasan natin yung mga pagkagat niya. Kailangan nasa ayos yung yung paglalagyan natin. Yun nga mga kaibon, at naandun na nga yung binigay kong 10 dahilan kung bakit nga bigla na lang namamatay yung ating mga alaga mga ibon. Yun yung mga 10 reason na bakit nagugulat na lang tayo at namamatay. Pa-share na lang po ng bidyong ito para sa mga kaibigan nyo at kakilala na nag-iibon, at sa mga bagong pasok sa panonood ng aking video, pa-like, share, and subscribe na lang po ng aking YouTube channel. At kung gusto niyo pong shoutout, pa-comment na lang po sa comment section para po ma-shoutout po kayo. Tsaka po huwag kakalimutan na pa-like na lang po at pa-share ng aking video, at click the notification bell para updated po kayo sa mga video na aking mga i-upload. At hanggang dito na lang po. Sana po marami po kayong matutunan sa aking mga video at sa mga susunod na video pa na i-upload. Lang po, wag na lang nyo pong exit yung mga ads na nakikita nyo sa aking video, at panoorin nyo na lang po para at least makatulong rin po sa akin, at makapagbigay pa po ako ng mga tips na mga video para sa inyo. Salamat po, hanggang dito na lang po. Thanks for watching.